po kanina sa teksto na ating binasa, kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ng pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ng pagbabantay dito. Walang kabuluhan ng paggising ng maaga at pagtulog ng gabing-gabi na sa pagtatrabaho upang may makain dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga minamahal. Kahit sila'y natutulog, ang mga anak ay pagpapala at gantimpalang mula sa Panginoon. Sabi po ang ating pong introduction, ito po, family is God's description of His relationship with us. He is the Father and we are His children. Mamaya po, i-deal po natin to at sa biyaya ng Panginoon ay ipapaunawa po sa atin ang ganito pong ano. Sabi po, it is a descriptive part. O yung kapahayagan, paglalarawan ng Diyos sa isang pamilya. Ang Diyos, ang Ama natin, tayo ang kanyang mga anak. Alam natin, ang tunay na anak ng Diyos, Ama, ay ang bugtong na anak na si Jesus. At the same time, siya talaga yung galing sa sinapupunan niya, ang Panginoong Jesus. Ano po? Pero bakit tayo ay nabanggit na maging anak niya? Samantalang alam naman natin, tayo'y nilikha lamang ng Diyos buhat sa alabok. Mamaya po atin pong talakayin ito. Sabi po, ang sabi po rito sa ating pong teksto, apat na pangunahing na bagay ang tinatampok ng ating pong teksto. Una, pagtayo ng bahay. Pangalawa, ang pagbabantay ng bahay. Pangatlo, ang pagtataguyod ng pamilya. At yung pang-apat, blessings and reward. Ito po, alam natin, lahat tayo, lalo na mga may pamilya, nangangarap na magkaroon ng sarili nating tahanan. Nung kami ay biniyayaan ng Diyos, sa pagtatayo ng bahay, mayroong paalala ang Panginoon. Unang sabi niya, sa pagtayo ng bahay, para kailangan, ang nais natin, katulad na napakinggan natin na na-share ni Brother Sian, na magtatayo ka ng bahay, huwag sa buhangin. Dahil kapag umulan, itong buhangin tinatangay at naikababagsak ng iyong tahanan. Kaya, kung magtatayo ka ng bahay, sabi, sa bato. Pero sa ngayon, tama po yun. At ngayon po, sa pagtatayo, para lalong tumibay ang bahay mo, kailangan humukay ka ng malalim. Pero hindi naman mas malalim, mas mabuti. Hindi. Hinahanap po rin yung pinakamatigas na part ng lupa upang yun na po magiging base. Matigas po. Para yung hinukay ng malalim, itatayo doon ang pundasyon. Kailangan ang pundasyon ay matibay. Bakit? Dahil sa kanya lahat nakasalalay ang koneksyon. Flooring, walling, ceiling, lahat po kailangan matibay upang dumating man ang anumang uri ng kalamidad. Pag malakas na bagyo, paglindol, pagsabog ng bulkan, iba't ibang uri ng kalamidad, kailangan ang haligi ay matibay. It was symbolized in the Bible na ang haligi ay ang ama ng tahanan. Amen po ba doon? Payag po ba kayo? Ang ama ang haligi ng tahanan. Kinakailangan ang ama sa pamilya matibay, matatag. Anumang unos ang dumaluhong sa kanya, nananatili dapat na nakatayo. Dahil sa kanya nakasalalay ang kabuuan ng pamilya. Alam niyo po na ang tinutukoy ditong bahay is a figurative. Talinhaga, ibig sabihin. Ang bahay na tinutukoy dito, it was symbolized as family. Pamilya. Sabi po natin kanina, 4 na mahalagang bagay ang itinatampok sa ating teksto. Una, ang pagtayo ng bahay. Pag nagtayo daw tayo ng bahay, kinakailangan matibay, matatag, upang anumang uri ng pagsubok o ng kalamidad na nanatiling nakatayo. At the same time, sabi po, ang pagbabantay.
Sabi niya, ang pagbabantay, kahit na kinakailangan ang bago ka matulog, kailangan yung pinto mo nakalock para hindi ka pasukan ng mga kaaway o hindi ka pasukan ng mga magnanakaw. Meron nga sa atin, di ba? Double lock na, may gate pa, di ba? Para bakit? Para sa pagbabantay. May aso pa tayo. Kaya nga ang pangalan ng aso lagi sa book nung kami elementary, bantay. Yun ang role niya eh, magbantay. Okay. Minsan nga, pag may aso ako, bantay na rin ang pangalan. Tatama, yun po kasi it was symbolized na ang part ng aso rin ay maging bantay. Talagang napakahusay niyang bantay. At dito po sa atin, ang tahanan po natin, ang bahay po natin, kinakailangan talaga ay laging protektado. Mapagbantay tayo. Kaya minsan, dumarating ang mga magnanakaw o kaya ay mga akyat bahay na akyat. Minsan, mapalad na lang kung nanakawan ay hindi nananakit, hindi pumapatay. Kasi minsan merong gano'n eh. Nagnanakaw na, pumapatay pa. Di po ba? At ngayon, sa atin pong paksa ngayon, na sabi nga may kasabihan eh, di baling nakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Nakita ko rin po sa lugar ng paaralan na pinupuntahan ko lagi, yung nasunugan, ang dami pong nasunugan. Ngayon po, may narinig na naman po tayo, nasunugan. Yung nasunugan po, nakita ko po literal, yung mga wala na silang matitirhan. Alam niyo po kung saan sila natutulog? Doon na lang po sa kalsada. Isinara ang kalsada, pinagbigyan naman sila ng kapitan o barangay captain doon dahil talaga nasunugan eh. Isinara ang kalsada na naapektuhan ang transportasyon. Nagkaroon na maraming mga traffic pero wala silang magawa dahil naintindihan nila nasunugan maraming mga pamilya. Di ba? Mas mahirap kapag nasunugan ka pa. Di ba? At purihin ng Panginoon at tayo ay laging iniingatan. So, una sabi, ang pagtatayo ng bahay. Pangalawa, yung pagbabantay. Yung pangatlo, yung pagtataguyod ng pamilya. Sabi po rito sa binasa natin kanina na kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kahit na gaano pa katibay ang ginawa mong bahay, na kahit na calamity proof pa yan, kung wala naman ang Panginoon, bale wala. Ano po ba ang tinutukoy dito? Sabi niya, ang pagtatayo ng bahay. Pero nakita niyo po, dahil sabi natin kanina, na may mga pamilya na nasa gilid sa gilid ng kalsada natutulog sa bangketa. Prone sila sa aksidente hanggang kalsada tapos mga alikabok na nalalanghap, even the baby. Nakita ko po, yung iba nakikita po natin, makarga-karga pa nila yung anak nila, dungis-dungis. Pero hindi sila pinababayaan ng Diyos. Iniingatan sila ng Diyos. Kumpara, tingnan mo sa ating pong bahay, kahit na gaano katibay ang bahay na ginawa mo, kung wala naman ang Diyos, baliwala po lahat yan. Sayang, po. At the same time, sabi, kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ng pagbabantay dito. Kahit na marami ka pang security guard sa iyong tahanan, sa bahay mo na nagbabantay, kung wala naman ang Panginoon, ay, baliwala rin daw. Bakit po? Kasi po, ang kaaway natin, hindi naman natin nakikita. Meron po tayong kaaway. Meron tayong hindi nakikita na kaaway, pero nararamdaman po natin na talagang inaaway po tayo. And at the same time, pangatlo po, sabi niya, yung pong topic, yung ating pong sinabi na yung pangangalaga sa pamilya. Walang kabuluhan ang paggising ng maaga at pagtulog ng gabing-gabi na sa pagtatrabaho upang may makain dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang mga minamahal kahit sila'y natutulog. Ang tinutukoy po rito, kung wala ang Panginoon, kahit gaano ka pa nagsisikap
para i-provide sa pamilya mo ang kailangan nila. Kung wala rin ng Panginoon, baliwala rin po dito. Kung kahit na nag-overtime ka, kahit na yung gabi, ginagawa mo pa rin araw, itong araw, nagtatrabaho ka, kumita ka lang ng malaki, okay yan. Pero kung wala naman ng Panginoon, paano mo ito gagamitin? Kaya kinakailangan ang kahalagaan sa pagtatayo ng bahay, pagtataguyod ng pamilya, dapat naroon ang Panginoon. Kasi ganun eh. At the same time, sabi po, no, yung blessings and reward. Sabi po, ang mga anak ay pagpapala at gantimpalang mula sa Panginoon. Sabi po natin kanina, family is God's description of His relationship with us. He is the Father, we are His children. Yung kapahayagan daw po yung pamilya na kung saan ito yung kapagpahayagan, paglarawan ng Diyos, na ang pamilya ay yung relasyon ng Diyos sa atin. Di ba? He is the Father, we are His children. Paano yung hindi sumasampalataya? Sabi po sa John chapter 1 verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan. Sabi nga po natin, binigyan. Okay. Binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi, ang lahat daw ng sumampalataya, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sumasampalataya po ba tayo sa anak? Amen po ba? Yun. Kung tayo ay sumasampalataya sa anak, tayo po ay pamilya ng Diyos. Paano yung mga hindi sumasampalataya? Di ba? Itong sabi ang requirements para maging anak ka ng Diyos, sumampalataya ka sa anak ng Diyos upang ikaw ay tawaging anak ng Diyos at mapabilang sa pamilya ng Diyos. Sabi po sa natin kanina, yung ika-apat po yung blessings and reward. Ano po ba ang blessings and reward? Ang mga anak ay pagpapalang ang mga anak ay pagpapala at gantimpalang mula sa Panginoon. Kamakailan po nasabi ko po sa inyo na bago pa lamang po kaming magpakasal ng aking asawa, sinabi ko na po sa kanya, gusto ko magkaroon tayo ng anak 8. Sabi niya, bakit? Dahil kasi 8 kami magkakapatid at itinaguyod kami ng aming mga magulang. Sa kabila ng kahirapan, gagayahin ko ang tatay. Pero sa ganun pa man, ang Diyos po kasi yung gumagawa ng buhay. Amen po ba? Hello po. Ang Diyos ang gumagawa ng buhay. Kahit gusto ko po 8, ang gusto naman ng Diyos 6, wala po akong magagawa. Biyaya na rin po ng Diyos sa atin yun. Ngayon po, sa pamilya, isang malaking bagay po yung dideklara po ni Joshua. Sa Joshua chapter 24 verse 15, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Dahil kasi si Joshua, nakita niya, naramdaman niya yung mga kapahayagan ng Diyos sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya at sa kanyang nasasakupan na talagang ang Diyos ang may hawak sa kanila, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Every battle na kanya pong nilabanan, sinuungan, talagang lagi siya nagtatagumpay. At the same time, yung promised land, siya po ang nag-conquer ng mga promised land na yan, na pinangako ng Panginoon sa kanya. Kaya po, ganun po kahalaga, no? Sa ating tahanan, sa ating bahay, kinakailangan po ang namumuno laging nandun ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kailangan sa bahay natin, nandun lagi ang Diyos. Although sa pagpapamilya, 8 kami magkakapatid, hindi hindi kami laging good terms. Meron pa rin tampuhan. Meron pa rin awayan, agawan ng kailangan dahil kasi yung kuya ko maganda yung sapatos niya, hiniram ko, gusto rin palang hiramin ginamit naman pala ng isa kong kuya. Nagkaroon ng pagtatalo. Dumarating sa pagpapamilya yung pagtatalo. Pag-aaway-away, samaan ng loob, hinanakit, pero hindi dapat pinatatagal.
Sabi nga, blood is thicker than water. Di ba? Talagang ang pamilya, tama po, darating at darating ang araw na walang ibang tutulong sa iyo kundi pamilya rin eh. Amen po ba? Kaya kinakailangan sa pagpapamilya, ang namumuno ang Diyos. Sabi po natin, no, ang mga anak ay pagpapala ng Diyos at there are 3 important facts for family na according sa atin pong binasa, no? Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Baliwala daw lahat yun. Unless the Lord watches over the city, the guard stands watch in vain. Ito po, pag-aralan po natin ang ating pong teksto. No? When the Lord builds the house, will establish what? Kapag ang Diyos po ang nagtaguyod ng pamilya, ito po lahat yan. Ideal family. Yung talagang pamilya na kung saan ang Diyos ang nangunguna. Sabi natin kanina, minsan nagkakaroon ng tampuhan, inanakit, samaan ng loob. Pero kung yan ang aalagaan mo at mananatili sa puso mo, it will create disaster. Kasi sabi, magtanim ka ng sama ng loob, ang aanihin mo ay puot. Kaya kinakailangan, meron ka masama na loob, hinanakit, huwag na natin itong patagalin. Sabi niya, di ba? Ngayon po, ideal family, strong relationship, and good testimony. Kapag ang Diyos po ang nangunguna sa ating po na tahanan, nakakapag-create tayo ng magandang halimbawa. Hindi lamang po sa bawat miyembro ng pamilya, kundi sa mga taong nakakakita. Paano po kapag ang isang pamilya hindi nagkakaunawaan, naghahatakan pababa, napupuno ng sama ng loob at hinanakit at inaalagaan pa? Ano po ba magiging kahihinatnan nito sa pamilya? Broken family. Nagkakaroon po ng masamang epekto ito sa pagpapamilya. Alam niyo po, nung araw po, kung atin pong ihahalimbawa, biblically speaking, si Abraham, inutusan niya ang kanyang alipin. Sabi niya, ihanap mo ng mapapangasawa ang Panginoon mong si Isaac. So, ang alipin na naghanap ng mapapangasawa, si Isaac. At nakita niya po, si Raquel. At yun ang napangasawa niya. Noong nagkita sila, nagmamahalan ba kagad sila? Hindi po di ba? But, habang nagsasama sila, lalong tumitibay at nagkikreate ng pag-ibig. Sabi po, di ba? Napapag-aralan din naman at natututunan din naman ang pagmamahal. Bilang testimony po, sorry sa misis ko, no? Hindi po ako mahal niyan. May boyfriend po yan, niligawan ko pa rin. Kasi mahal ko Kahit alam ko po na pinagtataguan ako niyan, lagi. Hindi lang mabilang sa daliri kung ilang beses akong pinagtaguan yan at may boyfriend pa yan. Hindi po ako sumuko. Niligawan ko pa rin. Ang dami kong ininvest na panahon, buwan, mga araw. Hindi po ako sumuko. Nagtiyaga po ako. Alam niyo po nangyari, naawa ang misis ko. Sabi ko, okay lang kahit awa. Okay lang kahit awa. Sige, tonto. And it takes how many years bago kami nag-settle down. At asawa ko na po siya, may anak na po kami. Hindi niya pa rin masabing, I love you. Opo, totoo po yan. Yan po, misis ko. Natuto lang. Pero dumating po yung talagang pagsasama na hanggang sa kompleto po yung pamilya namin. Doon niya na po nasabi yung I love you sa akin. Ganyan po punong-puno na ako na love you, love you, love you. Ano po ba ibig sabihin dito? Ang pagmamahal ay natututunan din, na pag-aaralan din. Ganito po, no? Isa pa po. Alam niyo po, yung panahon dati, yung tinatawag na shotgun wedding, yung panahon natin, yung mga yung mga pikot, yung mga sinasabing pikot, dumarating po yung time. Dati po kasi yung panahon po namin, mahawakan mo lang yung dulo ng daliri ng babae, kinakailangan ng pakasalan. Okay, nagpakasal sila,
Pero nung nagpakasal sila, hindi naman, wala pa namamagitan pagmamahalan. Pero nanatili sila sa isa't isa hanggang sa natutunan na nila magmahalin ng bawat isa. Amen po ba? Yung panahon dati. Pero lagi naman sinasabi sa akin, iba naman ang panahon nyo ngayon. Tama. Iba naman ang panahon nyo noon at panahon namin. Tama. Pero di ba pwedeng gawing huwaran na rin ninyo yung naging panahon namin dati? Dahil nagbigay naman ng magandang halimbawa eh. Amen po ba? So, ganun. Sinasabi ko pa lamang po rito, no? Kaya po nagkakaroon ng broken family, broken relationship, and broken marriage dahil po wala pong pag-uunawaan sa isa't isa. Walang pagpaparaanan sa isa't isa. Halimbawa, nagsasalita na ako, nagbubunga nga na ako, at dinidibati mo pa ako, talagang hindi kayo magkakaintindi. Magparaanan. Sinasabi sa misis ko kapag halimbawa mataas na yung boses ko, ganyan, nagagalit na ako, paraanin mo muna ako. Dahil darating yung time, marirealize ko rin naman. At pag na-realize ko, sandali lang naman eh. Eto na po, magsosorry na ako. And love is lovelier the second time around. Naka-anim na anak po kami. Ganun po nangyari. Sabi ko po sa inyo na kaya tumatagal ang relationship dahil may nagpaparaanan. May nag-uunawaan. Kung walang pag-uunawaan at walang pagpapatawad sa isa't isa, sira ang pamilya. Ano na lang kay hinatnan ng mga anak? Di po ba? Sabi nga ng anak eh. Sabi niya, hindi ko ginusto. Kung wala akong karapatang pumili ng magiging magulang ko. Sino ba ang pumipili ng magiging magulang natin? Di ba ang Ama, ang Diyos natin? Di ba? Pero ba't dinalagay ka dyan? Meron kang part. Meron kang part dyan, hindi para kumampi sa magulang mo, sa nanay mo, o sa tatay mo. Ang part mo dyan, maging gitna kayo. Kung saan, pagdating halimbawa, nagkakaroon sila ng tampuan at may dumarating na problema ng mga third party, yung tatay tumitibay, kawawa naman magiging anak ko. Kung makikipag-isa ko rito, paano? Kawawa naman yung pamilya ko mawawasak. Kung makikipagkaisa, i-welcome ko yung third party. Hindi po dapat ganun eh. Di ba? Alam nyo po, sa tahanan, sa bahay po, merong magnanakaw. Sa chapter 10, verse 10 ng John, sabi, the thief comes only to steal and kill and destroy. Sabi ng Panginoong Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Ang sabi po rito, no, ang tinutukoy po rito, sa tahanan natin merong magnanakaw. Hindi natin nakikita ito. Ano ninanakaw niya? Ninanakaw niya ang ating kaisipan. Pumapasok yung mga panibugho. Pumapasok yung tamang hinala. Hanggang sa makapag-create siya ng chaos sa ating pamilya, sa ating kaisipan. To the point na nasisira na ang relationship. Sabi, the thief only come to steal. Nakawin ang kaisipan mo, ang attention mo, ang pagtitiwala mo, at pagka nanakaw niya na yun, and then, he will kill. Papatayin niya ang ugnayan niyo sa isa't isa. O papatayin niya ang ugnayan mo sa Diyos. Hindi ka na mag-church. Hindi ka na magiging aktibo sa paglilingkod sa Panginoon. Wala ka ng malasakit sa mga taong naliligaw. Wala ka ng pakialam sa mundo. Yun ang pangunahing gusto ng demonyo. Magnakaw, pumatay, at mangwasak ng relasyon sa isa't isa. Subalit na parito ang Panginoong Hesus upang tayo na sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang tanong, nasisiyahan pa po ba kayo sa buhay nyo? Amen. Dapat, dahil may Kristo ka sa buhay eh. At ang pangako ng Panginoong Hesus, maging masaya ka. Ang pangako ng Panginoon, naparito ako pang bigyan ka ng buhay na ganap at kasiya-siya. Sabi po natin kanina yung shotgun wedding, dati mayroong pikot-pikot. Ngayon po iba na eh. Makaka-chat mo lang, naligawan ka sa FB, naligawan ka rin sa Messenger. Pag nakita kayo, kayo na. Minsan nakausap ko yung kasama kong waiter sa trabaho. Alam mo ba,
Chef, kaya nagsisikap ako ng ganito. Bakit? 5 na kasi anak ko eh. Oh, ayos, biyaya ng Diyos yan. Kaya lang, Chef, puro panganay sila eh. May nakakausap naman, may sumabat din na isa. May sumabat, babae. Service attendant namin. Oh, nakalima ka. Ako nga 3 eh. Pero iba-iba rin ang ama. Ganun po ngayon eh. Ang nangyayari? Labis po akong nalungkot sa nalaman kong gano'n, natuklasan kong gano'n. Nakikita po natin yung lantarang ginagawa ng demonyo sa bawat relasyon. Na kung saan, anong hatid nito sa bawat tao? Panira ng testimonya, ng pagpapakilala. Lahat naman tayo nagkasala. Pero, iba pa rin kapag meron kang testimony na ang Diyos ang nangunguna sa buhay mo. What is perfect marriage, by the way? Ito po sabi dito, perfect marriage is the combination of imperfect husband and imperfect wife who refuses to give up one another. Amen po ba? Wala naman po talagang perfecto sa atin dito na perfect wife, perfect husband. Wala po eh. Imperfect po ang lahat. Pero nagiging perfect ang marriage dahil merong pag-uunawaan. They refuses to give up one another. Ganun po. Kaya kinakailangan po kaya po yung lalo na yung lalaki, maging matatag ka, matibay, na kung saan anumang kalamidad dumating sa buhay ng inyong tahanan, ng inyong bahay, nananatili itong nakatayo. Sabi po sa Salmo Awit, Kabanata 127, talata 5, mapalad ang taong may maraming anak. Praise the Lord. Mapalad ang taong may maraming anak dahil may tutulong sa kanya kapag humarap siya sa kanyang mga kaaway sa hukuman. Mapalad daw po, mapalad daw po yung mga taong may maraming anak. Biblically speaking, and alam naman po natin, self-explanatory na po ito. Hindi ko na po elaborate sa inyo. Alam niyo naman po, mapalad daw. Literally speaking, bakit daw kailangan maraming anak? Maraming magtatanggol sa pamilya pagdating ng araw. Sa Kawikaan, Kabanata 16, talata 9, ang tao ang nagpaplano. Sabi po kasi dito dati, di ba? Kaya dahil marami na, lalo na sa China, no, napakarami na ng kanilang mga populasyon. Kaya ang ginagawa nila, family planning, na kung saan one-child policy. Magkaroon ka lang ng isang anak, okay na yon. At pagkatapos nun, wala na. Hindi ka na pwedeng magpangalawa. Ngayon, sa atin dito rin, meron ding family planning, di po ba? Hindi ko naman po ito tinututulan. Inuulit ko po hindi ko po ito tinututulan. Kaya nga po pagpaplano Pagpaplano ng pamilya. Pero sabi po sa Bible, kahit na anong plano mo, ang taong nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ng kaganapan, yung pagpapatupad. Kahit na gaano kaganda ang plano mo. Plano ko 8, naging 6 lang. Ang Diyos pa rin ang nagpapatupad. Kahit na gaano maganda, pero kahit maganda ang plano mo, mas sigit na maganda ang plano ng Diyos sa atin. Kaya nga po, sa pagpapatuloy po natin, tayo pong lahat ay minahal ng Diyos. Amen po ba? Sa totoo lamang po, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay ipinahayag niya. Sa paanong paraan? Una, kahit na tayo ay laging sumusuway sa kanyang kalooban, naroon pa rin siya lagi, nakaantabay. Bisan, lagi natin isinasa isang tabi ang Diyos. Inuuna natin kung ano ang gusto natin. Kahit alam natin minsan ang gusto natin, maghahatid sa atin sa pagkakasala, nandun pa rin ang Diyos. Nakabantay. Nangangalaga pa rin sa atin. Hindi tayo magawang iwanan eh. Hindi tayo magawang bitawan, pabayaan. Bakit? Kasi napakamahal niya tayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabihin nga po natin sa ating katabi, mahal na mahal ka ng Diyos. Totoo po yan. Ano pa po bang pruweba ang nais nating hanapin para
malaman natin na talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Di po, itong pinakamagandang description ng pagmamahal ng Diyos. Sarili niyang anak. Hinayaan niyang nakikita niyang pinapako sa krus, pinapahirapan, nilalatigo, kinuronahan ng tinik, pinagtatawanan, dinuduraan, pinapahirapan ng mga tao. Anong ginawa ng Diyos Ama? Hindi, nagalit ba siya? Kasi sa totoo lang, pag nagalit ang Diyos, wipe out tayong lahat, walang makitira sa atin pag nagalit ang Diyos. Pero buhay pa rin yung mga tao eh. Bakit? Kasi ganun niya po tayo kamahal. Alam niyo po yung paningin ng Ama, na Diyos Ama, kung saan nakabaling nung nakikita niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ng kanilang mga ginagawa. Paghingi pa rin ng pagpapatawad ang inihingi. Namamagitan pa rin ng anak sa Ama at sa mga tao. Huwag mo na po i-take. Para bang huwag nyo na i-take na kasalanan ito sa kanila. Dahil alam na rin naman ng Ama. Proseso yun ng pagliligtas niya sa atin. Kahit na alam niyang masakit sa kalooban niya bilang Ama na ang kanyang anak ay unti-unting pinapatay sa krus ng Kalbaryo. Tiniis niya ang lahat ng ito dahil alam ng Ama, proseso yun. Kabayaran yun sa mga kasalanang nagawa natin at yung mga kasalanan nagawa ng mga tao. Lahat ng mga kasalanang na yon ay mauhugasan, mababayaran kung, sabi po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Ang ibig sabihin daw po, ang sino mang sumampalataya sa anak, hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pala, kaya pala, tiniis ng Ama na makita niya ang anak niya na pinapatay unti-unti, yung palang reward ng kanyang pagbubo o yung pagdanak ng dugo sa krus ng Kalbaryo, yung pagliligtas sa atin. Amen po ba? Hello? Ganun po eh. Kaya po alam niyo po, tingnan niyo po yung katabi niyo, binayaran niya ng precious blood ng Panginoong Yesus. Ibig sabihin, buhay ang ininvest ng Diyos sa buhay ng katabi mo. Sa buhay na nagsasalita sa inyo. Buhay ng pinakamamahal niyang anak ang pinambayad sa kasalanan ko. Sa kasalanan ng bawat isa sa atin. In return, sabi po, we are so much loved by our Heavenly Father. Ang Ama, ang tunay nating Ama sa lahat. Siya po ang pinaka-head. Kaya nga po tawag natin Abba, Father. Di po ba? Kaya sabi natin kanina, paano yung mga taong broken family? Nasaan na sila? Kaya minsan alam niyo po, balikan natin yung issue ng nakikita ko po dahil sa paaralan na kung saan na-involve ako, marami po roon yung na-encounter ko ng mga broken family. Na kung saan yung iba parang nawawala na ng pag-asa. At yung isa naman dahil sa 4 silang magkakapatid na puro panganay, parang tingin niya siya ay nababaliwala, nai-ignore. Yung para ba naalala niya po si Ana at si Penina, na kung saan yung si Ana ay dinidiscriminate ni Penina dahil si Penina may anak at si Ana ay wala. Matindi ang diskriminasyon. Kaya po dito paalala lamang po sa ating mga magulang, normal po na mahalin talaga natin at kailangan po talaga mahalin natin ang mga anak natin. Subalit, iwasan po natin yung pagtatangi, yung pagkakaroon ng paborito. Tandaan po natin yan. Although alam natin, dumarating din sa punto ng buhay natin, pero ipahayag mo pa rin ito sa pamamagitan ng pagpapantay-pantay na pagtrato sa bawat isa. Inulit ko lamang po, tayong lahat ay mayroong Ama sa kalangitan. Na kung saan, sabi niya, humingi ka at ikaw ay bibigyan, hanapin mo at makikita mo. At sinabi niya rin, kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Ganon po tayo kamahal ng ating Ama sa langit.
Amen po ba? Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Sa mga oras na to, patuloy natin damahin ang paghawak ng Diyos sa pagpapamilya at tayo ay miyembro ng pamilya. Damahin natin na ang Diyos ay nasa kalagitnaan natin, nasa ating piling. Marapat lamang na sa kaisipan natin at sa ating puso, siya ang namumuno. Hallelujah. Patuloy po tayong manatili sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng aming mga buhay, na may akda ng aming talambuhay. Alam po namin, Panginoon, minsan kami ay lumalagpas sa iyong kalooban. Minsan kami ay nagkukulang sa pagtupad ng iyong kalooban. At dagbungan noon kami ay nagkakasala na kapag violate kami sa iyong mga kautusan, patawarin mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami sa aming buhay ngayon, sa aming pong pagpapamilya. Kung ako man ay anak, miyembro ng aming pamilya, tulungan mo po ako, O Diyos, na maging ulirang anak ng amin pong mga magulang. At kung kami naman po, Panginoon, ay Ama, manatili po nawa kaming matatag, matibay, kahit sa larangan ng pagsubok, Panginoon. Alam po namin, mayroong mga ginagawa ang kaaway. Minsan, Panginoon, ay pinag-aalab niya ang aming damdamin upang kami, O Diyos, ay makagawa ng kasalanan. Patawarin mo po kami at salamat po, Lord. Tulungan mo po kaming ingatan, O Lord, na makaiwas sa mga ganitong uri ng pagsubok. Hindi po namin sinasabi na lagi po kaming matatag, matibay. Subalit, masasabi po namin, kami pong lahat ay laging umaasa sa inyong habag at awa sa aming mga buhay. Lord God, narito po ang aming mga buhay. Kami po ay mayroong mga responsibilidad bilang magulang o anak sa aming pong pamilya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manatili pong nagkakaisa ang aming pamilya na nanatiling ikaw, Panginoon, ang namumuno. You said in your word, Panginoon, maliban na ang Diyos ang nagtatag ng bahay, ang itinatag ng tao na wala ang Diyos ay nagiging baliwala, O Lord. Magkaroon po nawa, Panginoon, ng halaga, ng silbi, ng kabuluhan, ang aming pagtatayong ito ng aming pong bahay. And like what Joshua said and declared to your people, O God, as for me and my house, we will serve the Lord. Maraming po salamat, O God. Ikaw lamang po ang nais namin parangalan, papurihan at dakilain parangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen. Amen. Thank you.